Ang bahaging ito ng Damdaming Bayan, tinawag na Bakit Ikaw? Parang ito yung ating pakikipanayam doon sa mga nag-a-apply ng trabaho sa gobyerno. Yes. Siyempre, and mostly, magiging miyembro ho ng ating Kongreso. Ang grupong ating makakapanayam ngayon ay, ito, mga paging, mga healthcare workers. Allied, ano man ang inyong mga trabaho na may kaugnayan sa kalusugan, doktor, nurse, midwife, ano pa yung iba? Medical Medtech, technologist, lahat ho. Nursing assistant o ano man yan, basta allied sa kalusugan. Ay narito sa ating himpilan ngayon ang Health Workers Party List. At ang maririnig niyong boses ay pamilyar na sa mga nakaraan. Dahil kabilang ito sa mga lumalaban para sa kabutihan ng ating mga nasa larangan ng kalusugan, ating mga health workers. Dati ay nasa lansangan, gusto niyang maging bahagi ng Kongreso. Ang aking binabanggit, Sister L, ang first nominee ng Health Workers Party List ay si Ginoong Robert Mendoza. Good morning, Ka Robert, at welcome sa DZRH. Morning. Good morning, Sir Raymond. Good morning, Sister L. At maraming salamat sa pag-imbita niyo po sa amin dito sa inyong studio para makapanayam po. Bigyan nyo kami ng background. Paano nabuo itong Health Workers Party List? Yes po. Ang nabuo po yung ating Health Workers Party List kasama ang iba't ibang mga health professionals noong September 27, 2022. Kaya during the time ng pandemya, lalo na sa pandemya, nakita natin ang totoong sitwasyon ng mga health workers at ng mamamayan. Kaya nagsumikap tayo na buuin para magkaroon ng totoong boses sa Kongreso yung ating Health Workers Party List at ng mamamayan. Kasi nakita rin natin na kahit mayroon tayong mga health professionals na nasa Kongreso pero hindi naman talaga ang focus nila is about the health, yung kalusugan ng mamamayan. Kaya tuloy-tuloy ang ating pagsulong para pinalad tayo na-accredit tayo at na-rehistro ng ating COMELEC para magkaroon talaga ng totoong boses sa Kongreso. Dahil first time ito na sumali sa party list election ang health workers. Okay, pero balikan ko lang pala bago tayo mag-usap tungkol sa party list. Sino si Robert Mendoza? Yeah. Ako po si Robert Mendoza, isang midwife at pang-unang nominado sa ating Health Workers Party List at napatunayan na rin natin na batay sa ating mga different organizations na nanggaling tayo, may naisulong natin yung, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, ay naisulong natin yung safety, protection at welfare ng mga health workers. Sa panguna ng ating mga organizations, so yung naisulong natin yung ating health emergency allowance during that time. Naisulong din natin yung meals, accommodation, transportation ng ating mga health workers. At the same time, maraming mga itinulak natin sa panahon ng pandemya at very successful naman yung ating mga ating mga itinulak po. As we speak, Robert, yung isinisigaw ba na hey ya, naibigay na ba lahat yan? Nakakalungkot lang po Sir Raymond, kasi sa panahon ng pandemya at kahit nga sa ating kasalukuyang pamahalaan, mayroon pang utang na almost 68.8 billion para doon sa mga private at mga local government units na mga health workers. Kaya expected na ito. Ang problema lang for this year, vinito ng ating Pangulo ang para sana doon sa mga health workers na nasa private at nasa LGUs. Kaya isusulong din natin na dapat pagpala rin tayo sa ating doon sa election sa 2025 sa May 12. So isusulong natin na dapat maibigay talaga ito ng sa ating mga health workers from the private at saka LGUs po. Yung 68B na sinasabi nyo,
less na dito yung dati na na-approve na 24 billion. Yes po. Nag-promise nga si Pangulong BBM sa panahon ng kanyang SONA na talagang totally ibibigay na ito sa mga health workers. Sa problema lang, for budget for 2025, hindi ito binito niya. So wala talagang nare-receive yung ating mga health workers from the private sector at saka sa LGUs. So kahit magkano pala, walang matatanggap. Wala po sa ngayon, sa Parang panahon ngayon. Oo. Swerte na lang talaga at nakaligtas sa COVID. Opo, at the same time, yung mga isinulong natin na budget for HEA doon sa mga health workers under the DOH retained hospitals ay naibigay na po. Lahat ng ng ating DOH retained hospital na isinulong natin ay naibigay na po. Pero ang problema, marami pang nasa private hospitals ng mga health workers at mga LGUs ang hindi nabibigyan. Kaya nakakalungkot kasi expected na ng mga health workers na within the year maibigay na talaga sa kanila kasi naipangutang na yun ng ating mga health workers para kasi may na-expect sila na may matutugunan, may darating talaga na benepisyo para sa kanila. So Robert, nabanggit mo na po itong mga hinaing ng ating mga health workers na talaga naman noong pong COVID-19 pandemic ay talagang hinarap yung risk para po sa ating mga kababayan na nagkakasakit ng COVID. Isa po sa layunin po ninyo yung bigyang boses sa Kongreso yung mga manggagawang pangkalusugan at isulong po ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa abot kayang serbisyong pangkalusugan. Ang akin pong katanungan sa iyo, Sir Robert, kapag kayo po ay nabigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan, bigyan ng upuan dyan sa Kongreso, ano po ang pangunahing advokasya unang-unang gagawin nyo po na batas o isusulong ninyo para po sa ating mga health workers? Isa ito sa mga plataforma po natin sa Health Workers Party List talaga. Kailangan magkaroon ng libreng serbisyo pangkalusugan, libreng gamot at pagpapagamot sa ating mga mamayan. Kasi napakahirap yung sa kasalukuyan, ang dami, sabi nga ng Department of Health, 5 out of 10 Filipinos ay namamatay na lang na hindi nakakakita ng doktor o health facilities. Kaya isusulong natin yan para ang ating mga mamamayan na dapat magkaroon talaga ng libreng serbisyo pangkalusugan. At imagine mayroon tayong 42 barangays. Sa 42,000 barangays, 23,000 lang ang mayroong barangay health stations. Kaya hindi accessible yung ating healthcare system sa mga depressed, lalo na sa depressed areas. Yun yung mga tinatawag na Mona Lisa. Yeah. Di ba? Yes po, marami. They just die there. Which is nakakalungkot, Lakay Raymond. Sad reality. Kita ka, yung ngayong issue dyan, sa tingin ba ng kayo mismo nandyan sa mga health workers, hindi sapat yung serbisyo ng PhilHealth? So far, nakita natin na hindi sapat ang serbisyo ng PhilHealth kasi lalo na ngayon na mayroong sinasabi may sobra-sobrang pondo, yung 89.9 billion gusto nilang isumite doon sa ating National Treasury na hindi naman dapat, kasi dapat ibalik yung pundong PhilHealth na yan para doon ma-extend yung serbisyo ng PhilHealth para sa ating mga mamamayan. Pero hindi yan ang solusyon kasi nakita natin na nagbabayad tayo monthly, lahat tayo, pero so far ito lang yung package na binibigay ng ating PhilHealth. Maliit masyado at hindi ito, mas malaki pa yung out of pocket na nilalabas ng ating mga pasyente, ng ating mga kababayan para matugunan yung serbisyong pangkalusugan. Meron din Universal Health Care Law ni Senator J.B. Herz ito. Ito ba hindi pa rin nakatulong? Mas lalong nagmahal yung serbisyong pangkalusugan. Hindi siya nakakatulong dahil alam natin na yung focus talaga is parang ang tawagan natin is universal health coverage. Hindi na po Universal Healthcare Act na to. At kasi hindi yan nakakatulong sa ating mga kababayan. Lalo na ngayon na marami tayong mga pasyente na hindi talaga nakaka-access doon sa usapin ng libreng kalusugan. Kaya dapat i-review natin yung ating Universal Healthcare Law kasi hindi naman talaga, ang dami mga hospital natin na nagkukulang pa ng supplies. Marami pang walang gamot din. So pagdating mo sa hospitals, nag-out of pocket ka para makabili ng gamot or supplies. So mas hindi siya makatotohanan para magkaroon ng libreng serbisyong pangkalusugan. At din yung tignan din yung tama yung prioritization kasi meron akong
at least one na na-confirm, nagpatayo ng isang 250 bed hospital. 250, dalawa pala. 250 bed hospital, ang ganda yung building kung titignan mo. Pero white elephant. Walang doktor, Yes. walang nurse, walang medical equipment, walang gamot. So what's the use of building a 250 bed capacity hospital kung wala ka din namang Doktor. Yes po. Doktor, di ba? Isa ito sa mga issue natin ngayon na wala pa ang pandemya, mayroon ng chronic understaffing, mayroon ng contractualization, kaya mayroon ng mga repression or mga doon sa harassment sa ating mga health workers. Kaya ang gusto talaga natin pag nakaupo tayo, dapat mag-open ng plantilla positions para sa ating mga health workers at punuan kung 250 beds capacity man ito, dapat ang sinasabi ng standard ng ating Department of Health, 1 nurses to 12 patients ang ratio niya. So dapat ito punuan kasi sa ngayon hirap na hirap ang ating mga health workers na mag-duty. Hindi pa sila bumabalik sa 8 hours duty. Merong Nasa 12 hours duty pa po. hindi lang. Meron ako narinig 16. Yeah, 16 hours. Oh, yes po. At pag minalas pa na wala kang ka-endorse dahil mayroong sakit or what, 24/7 24 hours. Yes, po. Kaya kawawa. Ano naman? Overwork, underpaid ang ating mga health workers. Kaya sana nga isusulong din natin yung ating panawagan for 33,000 for the entry salary for salary grade 1 na nasa gobyerno at 1,200 para nasa privado yung daily wage niya. And then yung panawagan pa rin natin dahil marami pa rin exodus ng ating mga nurses, 50,000 entry salary for the nurses and other allied health professionals, mga medtech, radtech, pharmacists. So kailangan yun kasi tuloy-tuloy ang ating mga health workers na umaalis ng bansa kasi napakababa ang sahod ng ating mga health workers. I-dissect na nga natin yan. Balikan natin yun. 33,000 entry salary sa lahat ng mga health workers. Sino-sino itong mga ito? Ito ay mga kasama na natin ng mga nursing attendant, mga utility workers, lahat ng mga nasa admin din. Kasama sila dyan sa 33,000 entry salary. Kasi per... Private ito and government? Private and government po. Ito yung panawagan po natin. Para lahat naman ay batay sa ating computation ng Ibon Foundation. Ito yung nakabubuhay na sahod sa kasalukuyan. Then, living wage sana. Living wage. Yeah, opo. As of now ba, magkaano? Napakababa yung ating mga health workers ngayon. Sa ngayon, ang salary grade 1 nasa 13,500 lang. Oh. Tapos babawasan ka pa ng 13,000. 13,500. Saan yan? Probinsya yan o dito sa No, Metro Manila? sa Metro Manila. Kasama yung Hindi mas mababa pa sa mas probinsya. mababa sa probinsya kasi mayroong local government code na kung ano man ang sahod mo sa national, ito yun, nakabatay sa municipality. So, mas mababa sa probinsya. And then, ang gusto kasi natin, dapat national minimum wage. Parang yung 33,000, dapat lahat. Kasi pare-pares naman tayo ng Yes, function. oo. Kung nurse ka, nursing attendant, ito yung function mo. Kaya, isusulong din natin na dapat talaga magkaroon ng national minimum wage, 1,200 para sa lahat na po. And then, 33,000 sa salary grade 1, entry salary. Kasi, ang daming ito yung sa ngayon 13,500. Mayroon ka pang bawas sa GSIS, sa Pag-ibig, contribution pa po sa ating PhilHealth. Ang daming bawas. Imagine So, wala nang natira. Yes po, Sir Take Raymond, home pay. Sir Raymond at saka Sister Ella, kung titingnan mo, gusto natin mag-survey ang ating Department of Health. Lahat ng halos kalahati ng mga employees ngayon nakasanla pa rin ng ATM. Yung iba hindi na nga alam kung anong PIN code nila kasi sa tagal na hindi nakukuha nahawakan, opo. Okay, from 33 na sa health workers, doon tayo sa 50,000 na salary o entry salary sa lahat ng mga nurses at allied health professionals. 50,000. Magkano ba ngayon as of now? Sa ngayon po, ang entry salary for the nurses, salary grade 15, nasa 36,000 lang po. 36. Pero, Entry level. salary o entry level. Pero magkaiba pa rin kasi kahit nanawagan tayo for salary grade 15 sa mga nurses, marami pa rin mga LGUs na hindi nagpapatupad ng ganyan. Napakababa pa rin sa 36,000 ang kanilang sahod. Kaya isusulong din natin para sa, ang gusto nga natin magkaroon ng
renationalization law na ibalik talaga kasi devolve yung ating healthcare system Kaya nakakalungkot kasi napopolitika yung ating mga health workers sa LGUs. So gusto natin ibalik kasi ang mga teachers naman nasa national pa rin sila. So bakit ang kalusugan na importante sa ating buhay, bakit mo dinivolve yung healthcare system natin? Pag yung mayor o kaya governor walang interest sa health, Yes, ang interest niya ay Infrastructure. infrastructure dahil mas malaki malaki ang kita. Mas doon doon siya. Anyway, yung 36 is for government nurses, di ba? Yes po. Kasi nagugulat ako, Robert, na ang dami ding mga, should I say, na private 5-star private hospitals in Metro Manila na mas bababa ba dyan ang pasahod sa mga nurses natin? Yes po, totoo po yan, Sir Raymond, Sister Ella. Kasi nakita natin na during the pag-iikot natin sa mga ibang area ng ating bansa, talagang mayroon pang sumasahod na 5 to 8,000 or 10,000 na ganyan ang mga health workers. At yung iba pa, nakakalungkot din po kasi nasa LGU yung iba, contract of service pa rin sila or job orders. At nakakalungkot kasi 10 to 15 years na sila nagsiservisyo sa ating mga mamamayan pero walang benefit. Walang benefits at saka yung kasiguruhan sa trabaho kasi ayaw na natin kami mga health workers ay nagsisilbi at very vital at essential ang aming pagtatrabaho kasi buhay ang pinapangalagaan. Kaya at kailangan talagang magkaroon ng regular plantilla positions para sa mga health workers. Kaya nakakalungkot kasi nagulat din ako nung narinig ko yung mga sahod dito sa mga 5-star hospital. Kung mga makapaningil ay ganun-ganun lang. Oo, ang laki. Di ba? Kumbaga pag dinikitang ka ng equipment parang ang bilis nung yung cash cash register nila. Di ba? Kamahal-mahal maningil. Tapos magkano lang ang pinapasahod sa nurse nila na 12 hours minimum ang duty. Medyo masaklap. Anyway, Ka Robert, bigyan natin ng pagkakataon. May tanong mula sa ating mga nakikinig. Si Val Gonzales, saan ka ba, Val? Raymond at Sister Ren, tamang-tama ito dahil naispatan namin dito sa Philippine Blood Bank, dito sa kahabaan nitong Quezon Avenue Blood Bank. At ito'y Technical Road. Tabi nitong itinatayo ngayon, bagong-bagong gusali, Philippine Cancer Center. Isa pa yan. Ito, Philippine Cancer Center. Ito yung bagong itinatayo. At itong katabi nito, naispatan namin dito sa Philippine Blood Bank. Itong magpapamilya ito, isang nanay, mayroon siyang anak at yung kanilang magulang. Isang senior citizen na nangangailangan ng dugo pero may bayad pala at ang dami pang mga proseso. Ang magtatanong at makakatulong dito malamang ang Health Workers Party List. Ang magtatanong ay itong si Ate Gemma Cosmo, taga Roosevelt, Quezon City. Anong tanong po ninyo kay Ginoong Robert Mendoza ng Health Workers Party List? Sir, tanong ko lang po, baka pwede naman pong ilibre nyo yung pagkuha ng dugo para sa amin pong mahihirap. Kasi kawawa naman po kami katulad nito, dialysis cases yung iuwin ko. Ang mahal po talaga ng gamot. Baka meron po kayong magawa ng paraan. Mayroon po ba magagawa ang gobyerno tungkol dito na malibre po ang dugo na hindi nabibilin? Yun lang po. Sige po, isa sa mga plataforma din natin yung free health services para sa lahat ng mamamayan. Isusulong din natin sa Kongreso na dapat talaga yung blood na para sa ating mga pasyente ay dapat talaga libre ito kasi napakahirap ngayon sa panahon ngayon. Iilan lang yung nagbibigay ng mga dugo natin at isasama natin sa programa natin na talagang kailangan talagang magkaroon ng libre na yung mga blood donors na kailangan din para doon sa ating mga nangangailangan, lalo na ngayon ang dami nating mga cancer patients at nangangailangan sila, lalo na yung mga bata so kailangan natin na isulong natin na dapat hindi na ito binabayaran kasi may programa ang Department of Health pero hindi naman ito nakafocus din na dapat ilibre itong blood donation para doon sa ating mga nangangailangan ng dugo po. Yun nga po sir kaya kaso kailan po kaya ito masisimula o ma-actionan?
Basta yung 101 Health Workers Party List, nandito kami para sa mamamayan at dapat magkaroon talaga ng free health services. Kasama na yung blood donations para sa ating mga pasyente, lalo na yung mga kabataan ngayon na mayroong mga chemotherapy na kailangan talagang bigyan ng libreng serbisyong pangkalusugan. Ate, matanong lang kita, magkano bang sinisingil sa inyo dyan per isang bag? Sa type, depende po sa type ng dugo po. Okay. Magkano sa inyo? Anong type ng pasyente mo? B plus po. B plus. Kailangan kailangan po namin ipa-cross match, then may Okay. bayad po doon. Tapos sasabihin nila po kung magkano po yung B plus na yun. So kailangan mo na mag-match yung dalawa. Opo. Paano ba yan? Yung pasyente nyo, regular na kailangan masalinan ng dugo? Pang-apat po na dialysis po siya. Kaya Dialysis, bumababa yung hemoglobin niya. Then pangalawa na siyang sali ng dugo. Doon sa mga nakalipas, magkanong nasingil sa inyo per session yung pagdating sa dugo? Pag sa dugo po, 1.5. 1.5 plus po. 1.5 yung isang isang bag. Isang po. bag. Opo. Ilang bag ang kailangan ng pasyente ho ninyo? Depende po sir kasi minsan okay naman yung hemoglobin niya kaso minsan bumababa, ganun po. Ilang taon na ho yung pasyente? Sa ngayon po, 67 po siya ngayon. Bata pa. Alright, sige. Opo. Alright, good luck sa inyo ate at salamat. Opo, salamat po sir. Val. Maraming salamat. Pauwi na sila ngayon dahil wala daw silang appointment para pumili ng dugo. Kahit meron silang pambayad, ay tutulungan natin ito doon Appointment pa? sa... Tika, kailangan mag-appointment pa? Kaya nag-walk-in sila, hindi raw po pwede, Romel. Kailangan daw mayroon pang abiso, marami pang pagdadaan ng mga proseso bago siya makabili. Makabili. Ang pinag-uusapan dito, hindi Bibilhin. bibili ng dugo. Vali, try mo kayang ilapit sa ating Hindi operation tulong. May blood team tayo. Oo, dyan sa... Actually, yan yung iniisip ko dahil kailangan na mismo ngayong araw Sige. ng dugo. Nitong pamilyang Cosmo na naispatan natin dito sa Philippine Blood Bank. So yan yung realidad, Congressman Mendoza. Yan yung realidad pagdating sa health system ng ating bansa. Yes, Ako si Val Gonzales, back to you, Raymond at Sister El. Salamat, Val Gonzales mula dyan sa Quezon City. So, Kong Robert, kita mo naman. Grabe yung... Ako, tinitindigan ako ng balahibo kasi, kumbaga, ito yung mga basic na hindi natin dapat pinag-uusapan kung magkano. Yes, Ako nakakalungkot. dito po sa atin, mayroon tayo, may segue ko na lang kay Raymond, may libreng dugo na binibigay sa atin. May mga tie-up tayo na hospital. Libre po ang dugo na ibinibigay po natin. Sana through our operation tulong matulungan yung pamilya kasi kaya lang ito, Kong Robert, makikita mo one of the many. Yes po, at saka nakita naman natin na sa panahon ngayon, hindi na dapat may appointment pa kasi kung mayroon naman, sinabi kanina may pambayad naman. Why not? Bibili nga. At saka what if kung emergency? Emergency talaga yung blood kasi kailangan bumababa ang hemoglobin. Bakit hindi mo mabigyan? Na in fact, kayo na Philippine Blood Center. Nandiyan dyan dapat lahat available all the time yung ating mga blood. So sana pag totoong makapasok na sa Kongreso ay matulungan yung hindi naman ako real talk sabi nga nila ay real politic. Hindi mo naman yan mata-turn around sa isang overnight, di ba? It takes a long process. Kasi sa sistema natin, at saka understood naman na talagang number one concern natin is yung kakulangan ng budget. But if there is a way, ito yung mga dapat priority. Maliban sa edukasyon, pagkain, kalusugan. Di ba? Yes po. At saka isinusulong natin yung rekomendasyon ng ating World Health Organization na 5% of the gross domestic product dapat ibigay talaga ng ating gobyerno. Imagine, for this year, napakababa ang ating budget pangkalusugan kumpara sa last year po. Pero dapat wala sanang budget cut kasi ito yung mga proposed na mga na budget para sa different hospitals pero kinakatang budget na dapat mas alam nila yung pangangailangan ng ating mga pasyente doon sa usapin ng kalusugan at saka yung health services na natin. Kaya sana pag
pasok tayo doon, igigiit talaga natin na dapat budgetan ang kalusugan. Kasi napaka-importante. Kung hindi malusugan yung mamamayan, walang mangyayari. Yes po. Wala din mangyayari sa yes, atin. opo. Paano ang sistema ng gobyerno natin? Yung pondo ng infrastructure, DPWH, may 1 trilyon. Yes, opo. And a bulk of that, napunta sa flood control. Yes po. Tuloy naman tayong taon-taon binabaha. Correct po. Maria, ano ba? Pero alam mo lang kay Talaga, Raymond, oh. singit ko to kay Sir Robert. Meron po kasi nagtanong sa ating YouTube channel. Ang kanya pong katanungan, isa siyang DRMM worker. Si Sir Carl Trinidad at frontliner siya mula nang magsimula ang pandemic noong 2020. Tanong niya po, hindi ba daw sila kasama sa HEA ang mga DRMM workers? Kasama po yun, lahat po na nagtatrabaho sa loob ng hospital ay kasama sila sa health emergency allowance. Kaya ang problema lang sa Department of Health, nag-cut off na sila kung sino yung pwedeng hanggang saan lang. Isa yun sa mga problema din natin sa HR, yung ating human resource na pili lang nila kung sino ang sasama. Pero as far as RA 11712, yung health emergency allowance, pinag-uusapan. Yung bayanihan, Lahat po. bayanihan Kasi law. during the time na binubuo pa lang yung proposed bill, nandoon tayo para isingit ang ating mga health workers, lalo na yung mga barangay health workers Yes, na kasama doon sa kanilang mga areas. At naipasok naman natin yun. Kaso lang, mayroon palang mga ibang mga health workers na dapat ipasok talaga at kasama sila sa health emergency Dapat allowance. tumanggap. Dapat tumanggap. All right, well said, Kong Robert Mendoza ng 101 Health Workers Party List. Siguro panghuli na lang ang inyong panghihimok. Imbitahan ang ating mga kababayan na suportahan ang inyong advokasya sa pagitan ng pagpili sa inyo bilang isa sa mga party list for the 2025 election. Para sa ating mga kababayan, ngayon pa lang tayo nagkaroon ng totoong boses para sa Kongreso ng health workers at mamamayan. Sana po ay iboto natin para magkaroon tayo ng libreng serbisyong pangkalusugan. At the same time, mailaban natin yung karapatan natin bilang mga mamamayan sa usapin ng kalusugan. Kaya nakita naman natin na ordinaryong mga tao lang kaming mga health workers. Pero as far sa karanasan, masasabi namin talaga na kailangan talagang igiit yung karapatan sa kalusugan. All right. Muli, si Kong Robert Mendoza ng 101 Health Workers Party List dito sa Bakit Ikaw? Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.